So ang ating pong title ngayong umaga, Joshua, March 1st, Ask Later. Ngayon po, lilinawin natin agad, hindi po ibig sabihin ng title natin ay bawal magtanong sa Diyos. Okay? Maraming tao sa Bible ang nagtatanong sa Diyos. Hindi rin po ibig sabihin na susunod tayo blindly sa kahit anong mangyayari, parang bulag, parang di kahit ano, hindi naman tayo ibig sabihin na gano'n. Yung parang ang feeling po natin ay parang malabong-malabo talaga. Hindi po ibig sabihin na may naisip na ako kagabi, siguro, yun yung sinabi ni Lord. So when we say March 1st before April, hindi pala. Pag sinabing March 1st, ask later, ang ibig pong sabihin natin, kapag malinaw na ang sinabi ng Diyos sa'yo, huwag nating gawing excuse yung kakulangan, yung limitasyon o anumang hadlang na meron tayo para hindi tayo sumunod. Kasi po, faith obeys without needing all the details. Ang isang pananampalataya na sumusunod ay yung pananampalatayang kahit walang malinaw na detalye. Walang lahat, hindi kumpleto ang mga detalye na gagawin. Susunod pa rin tayo. Ako po yung taong detailed person. Sa totoo lang, hindi pwede sa akin yung kwentong, alam mo yun, yung kulang sa detalye, parang shortcut, hindi ko po naiintindihan talaga. At hindi ko magagawa ang isang bagay na napaka-detailed person po kasi ko dapat ultimo, the smallest detail, kailangan alam ko yun para magawa. Pero sa Diyos, hindi po kailangan lagi gayon. Naintindihan niyo po ako? So meron po tayo, marami pong bagay sa buhay natin bilang pong pastor. Hindi po lahat talaga. Kahit po yung pangunguna natin sa church natin na to, hindi naman detalyadong binibigay sa akin ng Diyos. Hindi talaga kompleto, na parang scripted na parang alam yun, sasabihin mo na lang, ibibigay mo na lang, tapos patutuparin mo na. Hindi po. Hindi po ba ako? So maasa lang ako dun sa malinaw na sinasabi ng Panginoon sa bawat pagkakataon. So ang ating pong key text ay sa Josue 6:2 hanggang 5. Pwede po ba tayong tumayo? Sabihin po natin na mayroon pong feelings. No? Basa natin. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyo sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Unahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta at nayari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod. At hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw sa sandaling iyon. Babagsak ang pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa na kanyang salasta. Ay po'y makakupo sa presensya ng Panginoon. So sa talatang ito, sinabi po kay Joshua o kay Josue na ibinigay na sa kanya ang lungsod ng Jericho. Okay? Tapos nagbigay po ng mga instructions ang Panginoon. Magmamarcha sila sa paligid ng city ng Jericho, no? Kasama ang mga sundalo, kasama ang mga pari, kasama ang mga tapos may dala silang 7 trompeta. Okay? Kasama ang kaban ng tipan na kada isang araw, no, sa bawat araw, no, sa 6 na araw, isang beses sa 6 na araw, no. Para pagdating ng ika-7 araw,
7 beses silang iikot. Tutunog ang trompeta, sisigaw ang bayan, at babagsak ang pader. Imagine po natin kung ikaw po si Joshua o si Josue. I want you to try to really imagine. Pwede bang paganahin natin yung ating imahinasyon ngayon? Siguro kung tayo si Josue, parang gusto mo sabihin, Lord, teka, ika-clarify ko lang po. Para mga leader. Pastor, clarify. Di ba? Ika-clarify ko lang po. Yung military strategy natin, ha? Maglalakad? Lord, strategy. Maglalakad? Parang ganun tayo. Strategy natin, maglalakad? Walang battering ram? Walang siege tower? No? Walang secret tunnel? Kundi just simply walking. Sipin nyo, kung ikaw si Joshua, pader yan, Lord. Nasa taas ng mga tori na yan. Ang mga sundalo. Lalakad lang. Walang dala. Naintindihan po ba natin? Can you imagine that? I want you to imagine that. Kung may Israelita siguro na mahilig magtanong, siguro, Joshua, ano assignment ko sa battle natin? Sasabihin ng, maglakad. Okay. After po, uwi. Tomorrow, maglalakad ulit. After, uwi. May plan B. Meron. Ano? Maglalakad ulit. Pero church, behind that unusual command was a powerful lesson. The victory would not come because from Israel's power. The victory would come from God. So let's now have the context para po maintindihan natin. Para po maintindihan natin ang Joshua chapter 6, no? Kailangan po natin malaman kung paano sila nakarating sa Jericho. Okay? Hindi po kasi isolated story itong Jericho wall na to, no? Part po ito ng malaking istorya ng pagliligtas ng Diyos. So, makita po natin from Abraham to Joshua. So, centuries earlier, no, mga sandaang taon na nakalipas, maraming sandaang taon na nakalipas, tinawag ng Diyos si Abraham. At tatandaan po natin, nangako siya, nabibigyan siya ng lupain, mga lahi, at pagpapala. Okay? So, mula po kay Abraham, nagkaroon siya ng anak na si Isaac. Okay? So, from Isaac, nagkaroon ng anak, ang pangalan ay Jacob and Esau. Di ba? Si Jacob, ang isang naging tagapagmana ng pangako ng Diyos, na tinawag po siyang Israel. So si Jacob po, dahil nakipagbuno siya sa Diyos, tinawag siyang Israel. Kaya doon po nagsimula ang Israel kay Jacob. Naiintindihan po ba natin? Claro and recto. Malinaw to, ha? So, di ba, anak ni Jacob si Joseph, nagkaroon ng tagutom. Kaya napunta sila saan? Sa Egypt. Okay. So, dahil po napunta sila sa Egypt, nanirahan sila doon ng 400 taon. Doon po umusbong si Moses. Okay? At dahil po kay Moses, siya po ang naging tinawag ng Diyos para palabasin ang mga Israelita sa Ehipto papunta ngayon sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham pa, Kanaan. Kaya hindi po yan naging doon sa kay Moses lang nasabi yung Kanaan. Kasi antimano, kanila yung dati pa, iniwanan lang nila. Kaya po sila kailangan bumalik doon sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanila. O, napagdadudugtong-dugtong na natin ang lahat, di ba? Kaya po,
Dahil po kasi sa mga kawalan ng pagtitiwala at pagrebelde nila sa Diyos, isa pong henerasyon ang naglakbay. Saan? Sa ilang o sa wilderness. Papunta doon sa ilang ay sa palupa pangako. Kaya lang, bago sila makapasok, namatay si Moses. Kasi Moses, hindi po niya tunghayan o nasilayan lang niya, pero di niya po siya nakapasok sa lupang pangako. Ang pumalit sa kanya ay si Josue. O, nakita na natin. Dito na tayo. Nakuha na natin. So, yan. So, kaya po, God raised a new leader na si Joshua. Okay. Yung pong Joshua na pangalan, sa Hebrew po yan ay Yeshua. Ano daw? Yeshua. Na related po sa kaisipan ng Yahweh saves. Ang Diyos na si Yahweh ang nagliligtas. Yun ang ibig sabihin po nun. The Lord, sa literal na meaning, the Lord is salvation. Sabihin natin, the Lord is salvation. So, ito po ay napaka-interesting po yung pangalan na to kasi po ang pangalan ni Jesus ay connected din sa parehong Hebrew word na Yeshua. Tawa? So, yung Jesus is almost parang synonym po sa Hebrew ng Yeshua o Joshua na meaning Jesus saves o God saves. Naiintindihan ba natin, God? Pareho po. Nagigets po ba natin? So, even Joshua's name. So, kahit yung pangalan ni Joshua reminds us salvation and victory ultimately come from God. Nakuha natin. Kaya yung Joshua, nagre-remind sa atin yan na ang Diyos ay sa kanya nagmumula ang kaligtasan at tagumpay. So, para po masundan pa natin, no, kasi mangyayari para from Joshua to yung chronological order. So, Joshua chapter 1, pag binasa niyo po dyan, nandyan po yung komisyon ng Diyos kay Joshua. Yung utos na tanggap. Nakuha po ba natin? Nasabi, sasakupin nila. Kailangan na need to cross yung kailangan nilang sakupin at wala silang ititira. Yun po, sa pagpasok nila doon, wala silang ititira, lahat. Ano nila yun, dapat makubkub nila lahat. So, sa chapter 3, nandun naman po kasi hindi sila makapasok kasi meron po yan river. Eh, hindi pa uso tulay nung araw. They need to cross the river. Kung kay Moses, Red Sea. Sa kanya naman, river. So, doon po ang pagtawid nila sa river, sa ilog, Jordan, para makapunta ng sa Canaan, doon sa papuntang Canaan. Jericho is yung unang, hindi pa Jericho. So, sa Joshua chapter 5, nagkaroon po ng kasunduan ang Diyos sa kanya. Doon po sinabi ng Panginoon na ibinigay ko na sa iyo ang Jericho. Remember, bago pa pumasok, sinabi na ng Diyos sa kanya na ibinigay ko na sa iyo ang Jericho. Nasa kanya na yung pangako. Okay? Kaya po, Joshua chapter 6, now the Jericho. Nakuha natin, sundan na natin po yung pangyayari. So, sa Joshua chapter 5 kasi pala, no? Nirenew niya, Joshua encountered commander of the Lord's army. Then Joshua, doon na po. Bakit po mahalaga ang Jericho? Kasi po, ang Jericho po ay isang fortified city. Talagang matibay na lungsod. Nung araw kasi, wala pang bansa-bansa. City-city pa lang. Kasi nga, di ba, dumaming tao, nagkanya-kanya ng buhay. So, di ba, sabi ko sa inyo, sila ay nagsasama-sama mga pamilya, mga lahi, di ba? So, tapos bawat lahi nagtayo po ng city. Ganun po yan. So, sa bawat city,
pinagtitibayan ng mga boundaries nila para hindi sila masakop. Pinapalakas. So, ang pinakamalakas po that time ay Jericho City. Makapalampat talagang punong, yung pader nila makapal at talagang well-trained. At bawat tore, mayroong mga nakabantay yan, mga sniper. Nagigets mo ba? So, kita nila, may susulusok. So, sa Joshua chapter 6 verse 1, in-emphasize po doon, it was securely shot. Ibig sabihin, talagang matindi ang bantay na pagkakasara, talagang hindi mo to basta-basta mapapasok. So, walang lumalabas, wala rin pumapasok. This was the first major fortified obstacle after Israel entered the land. So, ito yung pinakamatindi nilang hadlang para pumasok sa lupang pangako. Ito po yung malaking question na sa previous generation, nag-struggle sila sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Now, ang tanong natin, ito bang bagong henerasyon na to ay susunod sa Diyos? Kasi yung mga nakaraan na mga, di ba? Yung mga unang mga una sa kanilang mga lahi, naging rebelde sa Diyos. Yes. So will they trust God even this way? Even this way does not look within their way. Parang susunod pa sila sa paraan ng Diyos na parang hindi naman yun ang gusto nilang kaparaanan. And that brings us to our first point. Hear God before you move. Yan ang unang point natin. Makinig muna sa Diyos bago tayo kumilos. Hindi papakinggan ng feelings, ang ating isip, kundi makikinig muna sa Diyos. Hindi na natin, binalikan natin, di ba? Jose, binasa natin kanina. No? Yung 6 to 2 to 5. No? Mapapansin natin dyan, obedience starts with God's word, not in their impulse. Ano yung impulse? Yung bugso ng damdamin. Okay? Hindi yung bigla mong naisip na gawin, sugod na. Habang na, go daw eh. Hindi po ganon. Tama? Ito, humingi muna sila ng salita galing sa Diyos. Kaya ito po ang instructions. Kaya sa Joshua chapter 2 to 5, they hear from God. Anong instruction na gagawin? Malinaw ang instructions mula sa Diyos. So before Israel move, bago sila kumilos, nangusap muna ang Diyos. Tingnan niyo sa chapter 2, verse 2. Iba pala yung nakalagay. Sorry po. Sa verse 2, sabi po rito, di ba, bago sila, binigyan muna sila ng strategy. O kailangan muna 7 araw. Paunahin muna yung gano'n mga pare. Kailangan may mga pare, may mga militar, tapos meron kabanitipan. Ano yung paano posisyon? Nakita po ba natin? Malinaw po ba yon? He first gave the promise, yung pangako. And God declared that Jericho was given into Joshua's hand. Binigay na sa kamay ni Joshua. Pansinin po natin, no, yung order. Pangako muna, tapos command. Nakuha natin yung pagkakasunod. Pinangako muna, tapos yung command niya. Hindi po sinabi ng Diyos, Joshua, pasok ka niya, good luck. Sige, try nyo. Hindi sinabi ng Diyos, sige, try nyo. Hindi sabi, bahala ka na. No. God declared what He would do. Diniklara niya kung anong gagawin nino. Joshua. Tapos, sinabi niya kay Joshua kung paano mga Israel, paano sila tutugon. Kaya po mga kapatid, no? Ito po yung pagkilos. God speaks. Joshua listens. God commands. Israel obeys. Ganun yung movement. Ano nangyari? Nangusap ang Diyos, nakinig si Joshua, nag-utos ang Diyos, sinunod ng Israel. Nakita niyo yung
movement. Church, ang biblical na pananampalataya, nagsisimula siya sa what has God said. Ano ang sinasabi ng Diyos? Ang Diyos po, makinig po kayo mabuti, ang Diyos, nangungusap siya. Hindi pwedeng hindi kanya kakausapin at hindi siya magpapahayag sa'yo. Kaya po ako, lagi po tayo narinig. Teka muna, wala pa sinasabi sa akin ng Diyos. Lagi nyo naririnig, lalo na yung mga leaders. Teka, para wala pa kasing ano sa akin ng Panginoon. Oh, hindi po. Yan. Naiintindihan po ba natin? Are we now getting the point now? Kaya po, hindi po pwedeng eto feeling ko, eto siguro. Hindi po pwede yung, teka, ano bang trending ngayon? Hindi rin po pwede, teka, ano ba ang madali? The first question is, ano ang sinasabi ng Diyos? Kaya po, napakaganda guys, napaka-importante. Kaya lagi ko yung tinuturuan ng SOAP, paano humugot, paano kumalaykay ng salita ng Diyos. Paano po ba humalukay dyan? Kasi importante po yung higher view of scriptures. Hindi yung tanaw natin. Hindi yung pagkaintindi natin. Nakukuha niyo po. Kaya po sinasanay ko ang bawat isa sa inyo kung paano halukayin kasi po hindi pwede depende sa pagkaunawa natin. Kasi yun ang sasabihin na sa atin. Ang importante makita natin, ano ang sinasabi ng Diyos dito. Clarem recto. Clarem recto. Kaya po lagi ko kayo, pag nagba-Bible study tayo, lagi ko pong sinasanay, binabalik kayo doon kasi yun po importante. We really need to hear what God is saying. So kasi po, yung higher view scripture, we believe, yung Bible, hindi po yan merely inspirational message o advice. Hindi para lang magpalakas ng loob sa'yo, magumanda ang pakiramdam mo. Tama po, totoo naman, di ba? Pag tayo nagbasa ng Bible, di ba parang meron tayong pakiramdam na ang sarap sa puso. Lalo na mga pangako, di ba? Pero it's more than the feelings. Hindi lang pakiramdam dapat ang gumanda. Scripture ay ito po ay isang authoritative standard ng ating pong pananampalataya at ng buhay mananampalataya. Gagets po ba natin? Ito po kasi ang pamantayan, ang sukatan kung paano mamuhay at ano yung mga pagniniwalaan natin. So, kasi po, magpapansin natin, yung pong kultura, nagbabago eh. Yung opinion, nababago. Totoo lang. Miski yung po sa mga doktor, nung araw, sasabi ng mga doktor, ito paniniwala nila tungkol sa mga pag-alaga sa mga sakit. Pansinin niyo yung mga modern doktor, iba na! Napansin nyo? Ako napansin ko eh. Kasi ako, kasama nung mami ko, nung bata ako, nasa heart center na kami. Ngayon, ako na yung nasa heart center, iba na. Nagigets po ba natin? Iba na yung mga gamot, iba na yung paraan. So, opinion changes. And even feelings changes. Ngayari, uso ngayon, luma na bukas. Trending ngayon, next week, canceled na yan. But God's truth does not bend according to culture. Nagigets mo ba natin? Ang salita ng Diyos, hindi pwedeng mabago dahil sa kultura ng tao. Hindi tayo tumatayo doon sa mas ibabaw pa sa scripture at uhusgahan siya. We stand under the scripture. Hindi tayo yung mas mataas pa sa talata. At saka tayo magpapasya. Dapat nasa ilalim tayo ng mga talatang ito at tayo nagpapasakop dito. Kaya kapag malinaw ang salita ng Diyos, tama ang tugon ng pananampalataya. Nakuha niyo po ako.
Kaya napakahalaga sa pag-aaral natin ng Bible, hindi basta basa. Nakuha? Kasi yung pananampalataya mo, tutugon lamang sa paano mo naintindihan ang salita ng Diyos. Kung paano mo siya pinakinggan. Nakukuha ko ba natin? Kaya po mga kapatid, ang response ng pananampalataya dapat, susunod ako Jesus. Ang banal na scripture, ang banal na spirito, no? Pero maging careful po kasi tayo dito. No, yung banal na spirito, hindi po niya tayo dadalhin o sa nabaliktad o kontra sa talata. Hindi pwedeng, Pastor, sabi po ng Holy Spirit, gawin ko ito. Pero, malinaw naman yung ginagawa mo, ay kabaliktaran sa sinasabi ng Bible. Hindi pwede. Sabi na ba ng Espiritu, okay lang daw gawin ko ito. Tapos hindi naman tama sa salita ng Diyos. Hindi po yung Holy Spirit. The Spirit na nag-inspire ng Scripture, nagbibigay ng inspirasyon, hindi po yan magko-contradict sa katotohanan. Kundi siya po ay nagbibigay ng inspirasyon. So bago tayo magtanong, anong feeling ko? Dapat po ang tanungin natin, ang sarili, what has God already said? Ano ba talaga ang sinasabi na sa talata? Hindi na po ba? So Bible, lahat ay nasa Bible dapat. Amen? Minsan kasi naghihintay tayo ng sign. Pero malinaw sa Bible, Jesus, bigyan mo ko ng sign kung kailangan po pong magpatawad. Parang sasabihin sa Jesus, anak, ilang verse pa ba kailangan mo para magpatawad ka? Jesus, sign. Bigyan mo ko ng sign kung kailangan ko magmahal. Sige, kung kailangan mong mamuhay ng tama, sign mo na kailangan mo mag-share ng gospel. Minsan we don't need another sign. We need to obey what God has already said. So ano pong malinaw na sinasabi ng Diyos dito? Pag sabi po ng Diyos magpatawad, wala na pong tanong-tanong. Magpatawad. Pag sinabi maglingkod, maglingkod. Pag sinabi mag-pray, mag-pray. Pag sinabi magbigay, then give. Kailangan po tayo mamuhay ng may integrity. Tigilan po yung pagko-compromise. I-share si Jesus. Baka ang prayer po natin, Jesus, ano pa? Pero baka po ang tanong niya, sinusunod mo pa ba na malinaw ang aking sinabi? So, pero church, ang pakikinig po hindi lang po sapat. Ang pakikinig. Kung walang pagsunod. Kaya dito po tayo sa point 2. Step out before you figure it out. Basahin po natin sa 6 to 7, 6 to 9. Kaya tinawag ni Josue ang mga pare, Israel, at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kabalantipan ni Yahweh. Dalhin ninyo ang kabalantipan ni Yahweh, mauna ang 7 paring may dalang mga trompeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lunsod at paunahin ninyo ang kabalantipan ni Yahweh ang mga sandatang lalaki. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kabalantipan ang 7 paring may dalang trompeta at habang lumalakad, hinihipan nila ang mga ito. Nauna ang mga pari, ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng mga kabalantipan, ang mga kawal ng mga panghuli sa hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. Verse 10 and 11, ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggat hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos po ng mga nga ni Josue, niligid nilang minsan ang salunsod ang kabalantipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. So after God spoke, Joshua acted upon. Okay, pagkatapos ng usapan Diyos, ginawa ni Josue. Tinawag niya mga pare, binigyan ng utos.
Tapos inorganize niya yung mga tao, hinanay niya. Yung mga sandatahan, pinakilos. Yung mga pare, pinagdala ng kaban ng tipan. At daan ng trompeta. No? So, tapos sila po ay nagmarcha. They march. Pansin po natin, no? Joshua did not simply say, I believe God. He moved because faith that believes must become faith that obeys. Yung pananampalatayang nagtitiwala ay dapat maging pananampalatayang sumusunod. Naiintindihan natin. Nakikita niyo po yung connection ng faith at obedience. So, yung iyong pagsunod, nakadepende sa laki ng pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya minsan, kung bakit marami po mga mananampalataya, palin nyo yun, napakalimitado ang pagsunod. Kasi, nasusukat yung pananampalataya. Nakikita po? Are we getting the point? Nakuha po? Yung pong art, nakita niyo po yung art, sinabi niyong kaban, nasa gitna. May importante pong detail sa procession. Yung sa paglalakbay nila. Yung Ark of the Covenant, ito po yung pangako ng Diyos sa kanila na hindi sila iiwan ng Diyos. Yun po yung parang simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya lagi po yung dinadala. Kung nasan man sila nandun kung saan sila lumipat, dala-dala po nila yung arko na to ng tipan ng Diyos. Okay? Ito po yung crucial. Kasi po, ang Israel, hindi po sila lumalakad mag-isa. Hindi sila lalakad ng kusa nila basta lalakad. Hindi po. The message was not, Israel, believe in yourself. Hindi yung maniwala kayo sa sarili niyo. Hindi po. Hindi ito isang motivational seminar. You can do it. Kaya mo yan. No, the message is clear. God is with us, people. Kaya po yung Ark of the Covenant, dala-dala, para sinasabi nila, sa paglalakbay natin ito, sa paglakad ito, kasama natin ang Diyos. So yung confidence ng Israel dito, hindi dahil sa malakas sila, kundi yung kumpiyansa nila kasi kasama nila ang Diyos. So yung method, yung paraan, parang kung sakto lang sa ating mga tao, it doesn't make sense. Di ba? It doesn't really make sense. Tingnan nyo yung strategy ba? Jericho had walls. May pader yan. Sakto lang. Ang pader po niyan, para po siyang EDSA. Yung lapad. Totoo. Buong, yung lapad ng EDSA yon, yung kabilat, yung north-south, ganun po siya. Kalapad, yung pader. Tapos, ang instruction, maglakad. Kung sundalo ka, sabi, tatanong mo kay Joshua, Sir, ano po ang ating sandata? Ano po dadali natin sandata? Sabi ng kanya, lakarin natin. Sir, paano po yung wall? Lalakarin natin. Sir, sure! Lakarin natin. Parang exercise program. Jericho Fitness Challenge. 7-day walking program. Pero the unusual method made one thing clear. When victory came, Israel could not say, ang galing natin. They would have to say, ang galing ng Diyos. Sometimes, God's commands is clear. Napakalinaw ng utos ng Diyos. Pero hindi malinaw sa atin kung paano magiging okay ang lahat. But what if God never, but if they never, parang, Lord, pagpapatawad, paano kung hindi po humingi ng tawad sa akin? Paano kung
magpumalpak ako? Pastor, paano kung magkamali ako? Pastor, paano kung hindi ko magawa? Pastor, paano kung walang makinig? Pastor, paano walang pumunta? Paano naman po yung pangangailangan ko? Magbibigay pa ako. Paano naman po yung babayaran ko? Pastor, magta-tights pa ako? Mag-offering pa? May contribution pa? Pag sabi ni Jesus, share Jesus. But what if, Pastor, tinanggihan nga kami? E di yung susunod na step. E paano naman kung di na naman mag-work yun? Ang pananampalataya po, hindi na kailangan sabihin, naiintindihan ko ang lahat. Faith says, I don't understand everything, but I trust the one who does. Hindi ko nga naiintindihan yan. Hindi ko nga nakikita ang sarili ko na magagawa ko yan. Pero nakikita ko at nauunawaan ko kung ano yung gagawa nito para sa akin. Alam niyo po, ang pananampalataya, hindi po yan recklessness. Hindi po yung pabigla-bigla. Faith, tandaan natin, hindi po ito stupidity. Faith is not irresponsibility. Faith is not refusing wisdom. Yung alam nyo, parang walang dunong, walang karunungan doon sa ginagawa. Hindi po ibig sabihin na hindi ako magpaplano. Faith lang. Wala na plano-plano. Pastor, sabi mo, panampalataya tayo. Gawin na natin yan. Wala na plano-plano. Bahala na si Lord. Hindi. Joshua himself organized the people carefully, di ba? Maingat niya inorganisa ang kanyang tao. Yan po ang tinatawag nating biblical faith. Ang biblical faith can plan, pwedeng magplano. Biblical faith can ask wise questions. But faith does not demand complete certainty. Ang pananampalataya, hindi po siya humihingi ng talagang lubos na katiyakan bago sumunod. Isang malinaw lang, bago sundin yung isang malinaw na utos mula sa Diyos. Church, this applies directly to our mission. Tinawag po tayo ng Panginoon para maging kanyang tagasunod. Amen po? At tayo tinawag ng Panginoon na tagasunod na gumagawa ng kanyang mga alagad. Para po tayo ay maging mga saksi. Para rin po tayo ay mag-share ng mabuting balita at magmahal. Para rin po tayo maglingkod. Kaya po, sa Acts 1:8, tinuruan tayo na Holy Spirit empowers believers. Ang nagbigay po ng kapangyarihan at kakayanan ay ang Santong Espiritu. Kaya po, hindi po ang mission po natin, hindi po kaya natin to. Ang mission, Holy Spirit, empower me as I obey Jesus. Siguro baka po ang feeling po natin ay ordinary lang po tayo. Tandaan po natin, ginagamit po ng Diyos ang mga ordinaryong tao katulad po natin sa nagtitiwala sa Diyos na hindi pangkaraniwan. Alam niyo po, iba yung para po siya, alam niyo yung automatic door? Sino po rito nakapasok na sa mga mall na may automatic door? Yung tatapat ka lang, bumubukas sa gano'n. Di ba, sa Walter Mart, may sa O-Save, meron, di ba? Hindi po yan yung titignan mo lang, bubukas na. Tama? Tama po ba ako? Hindi po yan yung kapag medyo malayo ka, sarado, tapos tignan mo lang, bubukas. Open! So, walang mangyari. Tapos, by faith, open! Wala pa rin, di ba? Pero lumapit ka. Bukas. Sometimes, meron po tayong ganitong karanasan. Minsan kailangan mo lang maranasan
when mararanasan nyo lamang po yung himala kapag po kayo ay lumakad. Pero kung nandito ka lang, nakatitig ka lang ganyan, nakatayo ka lang dyan, hindi po yung bubukas ang pinto, tama? Lumapit ka, lumakad ka, bubukas. Ganun din po. Hindi bubukas ang pagkakataon kung hindi ka lalakad. Sabi mo sa katabi mo, lumakad ka na. Sabi mo sa likod mo, lumakad ka na. You cannot walk with God. Tandaan po natin, you cannot walk with God while refusing to move. Hindi nyo po kayang lumakad na kasama ang Diyos, pero ikaw ay ayaw lumakad. Paano mo kalalakad na kasama ang Diyos kung ikaw mismo ayaw mong lumakad? Paano mo mararanasan ng Diyos kung hindi mo hayaang iparana sa iyo ng Diyos? Kung nananatili ka, can we say amen to that? Pero minsan, first step is not the hardest. Excited pa nga tayo eh. Diba? Yung unang-una pa lang, ito, na paglabas, excited ako mapaya. Alam ko na, ganun pala, tama. Inspired tayo sa mensahe. Parang gusto mo na lumabas. At gusto mo na, tama? Parang gusto mo na, so tama na, alam ko na. Excited tayo. Jesus, let's go. Pero paano kung day 3, day 4, day 5? Kapag sumusunod ka na, pero parang walang nangyayari. Sabi ni Pastor kanina. That brings us to point 3. Keep marching when nothing seems to happen. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pare ang kabalan ni Yahweh. At muling nauna rito ang 7 pare at walang tigil sa pag-ihip nila, dala nilang trompeta. Muling pumesa sa unahan nila ang unang hanay mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kabalantipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa trumpeta. Verse 14, nilibot nga nila minsan ang lungsod na ikalawang araw, pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito lang ginawa na araw-araw sa loob ng 6 na araw. Ng 7 araw. Bumangon sila ng magbubukang liwayway at lumipot ng 7 beses sa lungsod. Noon nalaman nila ito, nilibot ng 7 beses. Sa 7 libot, hinipan ng mga pare ang mga trumpeta at inutos ni Josue ang tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. So yung pattern, continued. Di ba? Joshua, gumising na maaga, kumilo sa mga pare, ang trompeta, pinahinipan, ang mga tao nagmarcha. Second day, then again, and again, for 6 days. Then Joshua, chapter 15, verse 16, di ba? The 7th day came, they rose early this time, with 7 sounds. 7 rounds, di ba? Imagine yung days. Day 1, march. Wait, wall, still there. Day 2, march. Wall, still there. Day 3, same wall. Day 4, still standing. Day 5, nothing visible. Day 6, they still standing. Kung Pinoy yung nasa likod, Joshua, baka wrong address tayo. Baka mali yung pin. Tama ba yung pin mo? Ito ba yun? I-base mo nga, baka naman mali. Check natin sa Google Maps. Pero they continued. Nakuha po ba natin? Nag-enjoy po ba kayo? Kapatid,
ang katotohanan, the absence of visible results does not mean the absence of God's work. Hindi ko mo walang nangyayari, walang ginagawa ang Diyos. Walang nag-amen. Hindi ko mo hindi ka gumaling. Hindi ka, amen? Hindi ko mo hindi dumating yung inaasahan mong pera. Hindi ko mo nag-gets mo ba natin? Hindi ko mo, di mo nakuha yung trabaho. Hindi ko mo, hindi ka nabayaran. Ano man nangyari sa'yo, hindi kumikilos ang Diyos. Hindi po. Kahit wala tayong nakikita pa, andun ang Diyos. Nandun ang Diyos. Nandun ang Diyos. Minsan kasi, iniisip po natin, if God's working, dapat may result yan. Kung talagang pastor, talagang buhay ang Diyos, dapat nakikita ko na agad. Merong gabi pag may nangyayari. Not always. Hindi po palagi. God often works in ways we cannot see. May gawa ang Diyos na kahit hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos. Yung akala mo na tinitiporti mo, parang ganun lang, parang labas lang sa tenga. Akala mo lang yan, pero may ginagawa ang Diyos. Can you say amen to that? Kaya po sa Joshua chapter 10, di ba? Gives another interesting instruction. The people were told to shout until Joshua gave the signal. Imagine po natin. Imaginein po natin. Thousands marching. Libo-libo, nagmamarcha. Quietly. Walang, bawal maingay. Walang tunog, nagmamarcha sila. Sometimes, faith is loud. Kaya po, Joshua gave the signal. Imagine natin yan, ha? Sometimes faith is loud, but sometimes faith is quiet consistency. Walang applause, walang palakpak, walang spotlight, walang viral testimony. Just, Jesus, susunod pa rin ako. Tomorrow, Jesus, susunod pa rin ako. Next week, Jesus, susunod pa rin ako. And that is mature faith. Kahit walang nangyayari, kahit yung pinupuntahan mo na 30-40, lagi sinasabi, ay, umalis po! May pinuntahan po. Pinuntahan mo na naman next week. Ay, naglalaba po! Pinuntahan mo na naman. Ay, kakaalis lang po! Hindi natin titigilan hanggat hindi sinasabi ng Diyos. We will still continue reaching them out for God. Wala na po talaga ng amen. Amen? Can you say amen to that? Kapag nagtanim ka ng seed today, babalik ka ba bukas? Nagyan ba, nagtanim ka ng buto ngayon? Babalikan mo ba yung pinagtamnan mo bukas? Hindi, ganito ba? Alam mo naman na okay na yan. Babalik-balikan mo ba para tiyakin mo? Sasabihin mo ba, nasa na yung puno? Babalikan mo yun bukas, ha? Nasa na yung, nagtanim mo kahapon. Nasa na yung puno? Nawa ko ba natin? Wala! Ay, wala! Scam to! Scam yung buto na yan. Hindi po, di ba? Kasi before you see fruit, magde-develop muna na ugat. There is working happening. Doon sa ibabaw ng lupa, may nangyayari muna sa ilalim. And sometimes, God does deep work before He does visible work. Ano ibig sabihin? Ang Diyos, minsan gumagawa muna siya sa
pinakaugat ng problema mo bago makita ang pinaka-resulta na hinahanap mo. Inaayos niya muna yung mga bagay na dapat ayusin bago niya ibigay ang hinantay mo. Can you say amen to that? Amen. Maybe you've been praying for your family. Keep walking with Jesus. Maybe you are discipling someone, parang walang growth. Keep planting truth. Maybe you are serving, naglilingkod ka, pero parang walang nakakapansin. Keep serving Jesus. Maybe you share the gospel, pero walang response. Keep praying. Maybe you've been trying to rebuild your spiritual life, pero walang nangyari. Keep going. Hindi po katigasan ng ulo ang kailangan. Kailangan po spirit-led perseverance. Tandaan po natin, keep marching. Does not mean stubbornly pursuing. Hindi ko ba dahil, alam mo yun, yung tigas naman ng ulo mo eh. Wala nga nangyayari nga. Wala nga nangyayari nga ni. Hindi po lahat ng gusto natin gawin, ipipilit po natin tapos tatawagin natin tong faith. Ulitin ko. Hindi lahat ng gusto natin, ipipilit natin, tapos tatawagin natin itong faith. We continue when God's Word calls us to faithfulness. Magpapatuloy tayo kung sabihin ng Diyos, magtapat tayo. Amen? And we depend only sa banal na Espiritu. Sabi po sa Galatia, walking by the Spirit. Lalakad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagiging masunuri ng Kristiyano ay hindi po yan try harder without God. It is Holy Spirit lead me and strengthen me to obey Jesus. Kaya in like family, we want people saved. Gusto po natin maligtas sa mga tao. Tama po? Ma-restore ang mga pamilya, yung mga kabataan, ma-disciple, yung mga manampalataya, lumago. Ma-raise natin ng mga leaders, kaya nga po nagtitrain tayo ng mga bagong batch ng leaders ngayon. At ng mga communities, inaabot po natin. Pero hindi po yan mangyayari overnight. So ano po ginagawa natin? We keep marching on. We keep preaching Jesus. We keep sharing Jesus. We keep discipling others. And we keep praying for them. We keep serving, keep loving, and keep inviting them to Jesus. Dahil po, faithfulness often comes before fruitfulness. Bago po maging mabunga ang lahat, kailangan muna ng katapatan. Kailangan mong maging tapat sa pinag-uutos ng Panginoon at magbubunga ito. Ang Diyos ang magpapabunga ng lahat ng ating ginagawa. Kahidis, the absence of visible, kaya po mga kapatid, the absence of visible results does not mean absence of God's Word. So, kaya po yung day 7 dumating, tama? Day 7 na, Pastor. 7 rounds, trumpet sounded, the people were ready, and Israel had reached the point where they had done what God told them to do. Pero, may isa pong bagay na hindi pa po nagaganap. They could not bring down that wall by their own power. Hindi nila kaya. And that brings to our point. What's God do what only God can do? Verse 20, kaya't hinipan ng mga pare ang mga trompeta at nagsigawan ng malalakas na mga tao ng marinig yun. Bumagsak ang pader ng lunsod at sumalakay sila. Nakakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lunsod. So on the 7th round,
The signal came, the trumpet sounded, the people shouted, and Joshua chapter 6:20 records the climax. The wall collapsed. Pansin po natin mabuti. Sino po ang nagmarcha? Sino ang nagmarcha? Sino nga po? Sino tao? Mga Israelita. Tama? Mga Israelita. Tama po ba ako? Doon sa Israel March. Okay. Tingnan po natin, no? Who carried the ark? Sino ang humahawak ng kaban ng tipan? Mga pare. Sino ang humihip ng trumpet? Pare. Sino sumigaw? Mga tao. Sino ang nagbigay ng Jericho sa kanyang kamay? Ang Diyos. So, Israel had responsibility. Ang may responsibility ng gagawa, sino? Ang Israel. Pero sino ang may kapangyarihan? Ang Diyos. Tawa natin. Ang pagkilos sa tao. Ang kapangyarihan, ang Diyos. Kaya mali po yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi na natin. Ang kapangyarihan, ang gagawa, ang Diyos. Ikaw, gagalaw ka lang. Ikilos ka. Can we say into that? Our part, church, this is so important. We do what God tells us to do. And we trust God to do what only God can do. Paano niya gagawin ng Diyos? Pagtitiwalaan natin. Pwede po tayo mag-preach. So, pakikinig po mga tao. Tama? Pwede po tayo mangaral, pero hindi po tayo ang magliligtas ng kaluluwa. Pwede tayong mag-share ng patungkol lahat kay Jesus, pero di natin silang mapepwersa, mapipilit ang kanilang puso na magtiwala kay Jesus. Pwede tayong mag-alagaan sila, maging disciple natin sila, mag-making disciple tayo, pero hindi po tayo makakapag-manufacture ng spiritual life na transform. Hindi po tayo magbabago. Pwede po tayo mag-plant ng mga binhi ng kabutihan, pwede nating diligan, pero ang Diyos ang nagpapalago nito. Amen? Can we say amen to that? Can we say amen to that? Ang Diyos ang magpapalago niya. Ikaw, gagawin mo lang, basahin mo lang T40, mag-PCS ka, pero ang Diyos ang kikilos dun sa buhay na inaabot mo. Papatungan mo lang may masakit, pag-pray mo, pag-pray mo lang, yun ang trabaho natin, pag-pray. Ang magpapagaling nun, hindi tayo, ang Diyos. Huwag natin trabahuin, hindi natin trabaho. At huwag nating alalahanin yung trabaho ng Diyos. Bahala siya doon. Can we say into that? Kaya po, pero ito mga kapatid, now, this is important here, ito yung malinaw na gusto kong linawin natin. Yung Jericho is not a formula. It is only a testimony. Patotoo lang po yan. Okay, makinig po tayo. Kasi marami pong gumagawa nito. Gusto ko po linawin to, mga kapatid. Sa Joshua chapter 6, hindi po yung nagtuturo na pag may problema ka, umikot ka ng 7 times. Tapos sumigaw ka, babagsak yun. No, please, guys, wag. Baka bukas may makita kong umiikot sa electric bill. 1, 2, 3. Pastor, 7 times na! Hindi pa rin bumababa yung bill ko. Tandaan natin, Jericho is very unique event sa redemptive history. Hindi po natin kokopyahin ang bawat physical details
as a formula. Basta tinan mo, kailangan nagpo-posisyon din tayo. Di po ganon. Nakuha po ba natin? Nakuha po. Kasi po sa kanila lang po yung binigay. Specifically, doon sa pagkakataon lang yun at kay Joshua lang yun sa oras na yun. Hindi po natin kokopyahin yun kahit nasa sa Bible siya. Hindi naman yan pangkalahatan na utos. Utos lang yun personal kay Joshua. Ikaw ba si Joshua? Hindi pala eh. Hindi na po ba natin? Claro em recto. Claro em recto. Baka kasi may ma-prostrate sa inyo. Trust God's word. Pagtiwalaan po natin ang salita ng Diyos, sundin ang kanyang utos, then persevere in faith. Magtiyaga tayo sa pagpananampalataya. Tapos, hayaan natin ang mangyayari sa Diyos. Kung ano man ang magiging kahantungan nitong pinagtitiwalaan ko, bahala na ang Diyos dyan. Basta ako, nagtitiwala ko dahil ito ang sinasabi ng Diyos sa akin. Can you say amen to that? So, but the story doesn't end in the wall. Alam niyo po ba yun? Hindi po natatapos dyan sa pader ang storya. There is something beautiful in Joshua 6 na hindi po dapat natin kailangan, hindi dapat natin siyang ma-miss. Ito pong chapter na to, hindi lang po about a wall that fall. It is also about a woman who was saved. Rahab, Joshua chapter 6, 20 to 25. Sinabi ni Josue sa dalawang espiya na isinugan nyo noon, pumunta kayo sa bahay ng babae inyong tinuluyan, ilabas nyo siya at ng buong angkan ayon sa pangako sa kanya. Pumunta nga sila, inilabas si Rahab at ang kanyang mga ama't ina. Mga kapatid, alipin, inilabas din nila pati mga kamag-anak, dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lunsod, tinupok ang lahat ng bagay na naroon, maliban sa yari sa ginto, pilak, tanso at bakal. At ang mga ito inilagay nila sa kapangyaman ni Yahweh. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng pandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang amang anak at sumunod at sa salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Natandaan niyo po ba si Rahab? Remember Rahab, right? Back in Joshua chapter 2. She protected the spies. Diba? Narinig nila ang tungkol sa Diyos ng Israel. Kung ano ginawa. Kaya nagpahayag siya ng pananampalataya sa Diyos ng Israel. Kaya sa Joshua chapter 6, 20 to 25, nang dumating ang hukom ng Diyos sa Jericho, si Rahab at ang kanyang mga lahi ay naligtas. Amen? Ayon sa ipinangako ng Diyos sa kanya, sa gitna po ng paghukom ng Diyos, merong pong awa. There was mercy. And Rahab's story, tandaan po natin, yung story ni Rahab, hindi po doon natapos. Kasi later in the Bible, si Rahab, nakita po natin ang kanyang buhay sa angkan na kung saan pinagmulan ni Jesus. Think about it, guys. Isang outsider, labas sa lahilipin ng Israel, isang babaeng masama ang nakaraan, nakatira sa Jericho, pero binigyan ng may kaloob ng Diyos ng kaligtasan. Diba? He was grace, brought her into God's redemptive story. Na nagsasabi po sa atin, God was doing something bigger than knocking down a wall. Ang Diyos, nagbibigay pa po mas malaki pong bagay kaysa dun sa pagbagsak lang ng mga problema natin. Meron pang mas maganda pang idinudulot ang lahat ng bagay. So from Jericho, makita po natin, no? Nakita po natin. Listen, so from the gospel becomes clear, Jericho accomplished the victory in Israel.
hindi po na-accomplish na kanyang pamamagitan ng kapangyarihan niya. Yung kaligtasan, no, tinupad ng Panginoon na hindi po kayang tuparin ng ating anuman pagiging mabuting tao natin. We cannot save ourselves. Religion cannot save ourselves. God can save us. Good work cannot erase our sin. That's why Jesus came. Amen po ba doon? Naintindihan po ba natin? Malinaw po ba? So, kaya po si Jesus dumating, namuhay na matuwid, nakasama natin. Listen carefully, guys. We do not obey to earn God's love. Hindi po tayo nagiging masunurin para magmahalin tayo ng Diyos. Sumusunod tayo kasi minahal tayo ni Kristo. Siya unang nagmahal sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, now look, no? Look at Joshua again. So in Joshua chapter 6, 2 to 5, sorry. Joshua chapter 6, 2 to 5, di ba? God speaks, hear God's before you move. Then Joshua chapter 6, 6 to 11, step out before you figure it out. 6:12 to 16, keep marching when nothing seems to happen. And Joshua chapter 6, verse 20, watch God, what only God can do. Church, says with me, guys. Here, step, keep going, watch God move. Say it again. Here, step, keep going, watch God move. Kapatid, let me ask you, nasaan ka sa istorya ni Joshua? Maaaring ikaw ay nasa chapter 6, verse 2 to 5. God has already bigyan ka ng instruction sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam mo ang iyong pangangailangan, alam mo yung gagawin mo, narinig mo, pero baka ikaw ay nasa chapter 6, verse 6. Alam mo yung instruction, pero hindi ka gumagalaw. Step out, guys. Maybe you are between day 2 and day 6. Na you've been faithful, tapat ka, narito ka, lagi kang nagtitiwala, nagbibigay ka lahat, ginagawa mo. You've been faithful. You've been serving the Lord. Pero parang walang nangyayari sa buhay mo. Guys, keep going. Or maybe, God is preparing you something only He can do. When He does, give Him all the glory. Kaya tanong ko, guys, who is your one? As we begin our August, faith that obeys. Gusto ko po bigyan ng bawat light member ng one simple challenge. Sa pagbubukas ngayong August, think of one person. Isip po tayo ng isang tao. Isang tao na nangangailangan ng kaligtasan. Isang tao na alam mo, kailangan niya si Jesus. And this month, pray, care, share, and sow. Amen? I-PCS mo sila. PCSS. Mag-isip po tayo. Baka po inisip po natin, Pastor, paano ko po kung ayaw? Hindi po natin pwedeng kontrol ng kanilang response. Ang trabaho lang po natin, ipangaral. Ang pagligtas, si Jesus po yan. Jesus saves. Ang tawag po sa atin ng Panginoon ay maging tapat na saksi. Tayo po ay binigyan ng kakayanan ng banal na spirito. Hindi po natin, ginagawa lang po natin kung ano po yung gusto ng Diyos na gawin po natin at pagtitiwalaan po natin siya. Kapatid, ito po yung gusto kong iwan sa inyo lahat. Hindi mo kailangan malaman ang lahat para sundin ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Hindi mo kailangan maging master mo muna yung pinagagawa sa iyo ng Diyos para mo tuparin. Hindi kailangan munang aralin mo muna bago mo gawin. Amen? So, nung last month, we learned, believe before you see.
This month we learn, obey even when you don't see the whole picture. Kasi po, ang extraordinary faith does not obey only say, Jesus, I believe you. Ang extraordinary faith says, Jesus, because I believe you, I will follow you. At least, if this is your prayer, pwede po ba lahat tayo tumayo? Sige po tayo lahat tumayo. Kung ito po ang iyong panalangin ngayong umaga, remember, gusto ko pong idedeklara natin to bilang pagtugon sa Panginoon. Sa narinig po natin mensahe ng Diyos ngayong umagang ito, nawa ito po'y maging tugon natin na may pananampalataya. Hindi po natin babasahin lang para lang may mabasa, kundi bibigkasin ng ating labi na may kalakip po na pananampalataya sa Panginoon. Sabi po, basahin, deklara po natin. 1, 2, 3, go. I will hear God's word, take the next step, keep going, and trusting God with the results.